Nagising si Chantal Verano sa tunog ng alarm na hindi niya kailangan patayin. Sanay na siyang mauna yung tumahimik, hindi dahil pinatay niya, kundi dahil may katulong na papasok sa kwarto para i-check kung gising na siya. "Good morning, Miss Chantal," mahinang sabi ni Aling Cora, hawak ang kortinang dahan-dahang binubuksan. Sumilip ang araw sa malawak na bintana ng kwarto. Malaki, marangya, at puno ng mga bagay na hindi niya naman talaga kailangan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, parang palaging may kulang. "Good morning," mahina niyang tugon at pilit bumangon. "Ma'am, umalis na po sina Sir at Ma'am," dagdag ni Aling Cora. Tumango lang si Chantal. Hindi na siya nagtanong kung anong oras, hindi na rin siya nagulat. Sa loob ng 18 taon niyang nabubuhay bilang nag-iisang unika iha ng isa sa pinakamayamang pamilyang negosyante sa lugar nila. Bibihira niyang maalala ang umagang sabay-sabay silang nag-aalmusal. Ang ama niyang si Victor Verano laging nasa meeting. Ang nanay niyang si Isabel palaging nasa business trip. At siya, naiiwan sa bahay na parang bisita sa sarili niyang mundo. Sa dining table, nakaayos ang almusal na parang pang-hotel buffet. May orange juice, bacon, itlog at tinapay. Pero iisang upuan lang ang may nakahandang plato. Tahimik siyang kumain habang naririnig ang yabag ng mga kasambahay sa paligid. Walang ingay ng kwentuhan. Walang tanong kung kumusta ang araw niya. Walang paalala na mag-ingat siya sa pagpasok sa school. "Hatid na po kayo ni Mang Ben," sabi ng isa sa mga kasambahay. "Okay," sagot ni Chantal sabay bit-bit ng bag. Sa loob ng kotse, nakatitig si Chantal sa bintana habang dumaraan sila sa malalaking kalsada. Ngayon ang unang araw niya bilang first-year college student. Dapat sana ay excited siya. Dapat masaya, pero ang tanging laman ng isip niya ay ang isang tao, ang boyfriend niyang si Marco. "Makikita ko na siya," naisip niya. "Sa wakas, college na rin ako katulad nila. Bakit kasi ahead sila sa akin ng 1 year? Pagdating sa campus, bumungad sa kanya ang ingay at sigla ng mga estudyante. May nagkukwentuhan, may nagtatawanan, at may naglalakad ng magkahawak kamay. Saglit siyang napangiti. Agad niyang dinukot ang cellphone at tinawagan si Marco. Pero hindi naman sinagot ng boyfriend niya. Baka nasa loob na? Bulong niya sa sarili. Naglakad siya papasok habang naglilibot ang mga mata. Hanggang sa may nakita siyang pamilyar na likod sa may garden area ng campus. "Marco?" Mahinang tawag na Chantal at medyo bumilis ang hakbang. Nakita niya kasing papuntang boyfriend niya sa mas tagong bahagi ng garden. "Marco!" Ngunit natigilan siya bigla. Hindi nag-iisa si Marco. May babae itong kaharap. Nakapulupot ang braso sa leeg ng kanyang boyfriend. At bago pa man makapag-isip si Chantal, nakita niyang nagdikit na ang mga labi ng dalawa nang walang pag-aalinlangan. Walang hiya at parang walang ibang mundo sa paligid. Nanlabo ang paningin ni Chantal. Hindi pwede." Lumapit pa siya at parang bawat hakbang ay parang binubunot ang puso niya. At doon niya mas malinaw na nakita ang mukha ng babae. "Yana?" Halos pabulong niyang sambit. Si Yana, ang best friend niya mula high school. Ang babaeng tinuring niyang parang kapatid. Ang babaeng kasama niyang umiyak, tumawa at mangarap. Ang babaeng alam ng lahat ng sekreto niya, pati ang pagmamahal niya kay Marco. "Marco!" Malakas niyang sigaw. Napahiwalay ang dalawa at gulat na gulat. Namutla si Yana. Si Marco naman ay parang nawala ng salita. "Chantal," simula ni Marco. "Anong ginagawa niyo?" Nanginginig ang boses ni Chantal. "Sagutin mo ako? First day of school at para kayong sabik na naghahalikan dyan. Niloloko niyo pala ako behind my back? Chantal, wait! Hayaan mo kaming magpaliwanag." Pilit na paliwanag ni Yana.
Napatawa si Chantal ng mapait. Anong explanation ang sasabihin niyo sa akin? Nakita ko kayong sabik na sabik sa isa't isa. Kita ko kayo. Nakita ko kung paano mo siya hinalikan. Malandi ka? Nagtiwala ako sa'yo. Chantal, pakinggan mo muna ako, sabi ni Marco at lalapit na sana. Huwag kang lalapit, sigaw niya rito. Ang kapal ng mukha mo. Siguro, nung nauna kayo rito, matagal na kayong may relasyon. Kaya pala okay lang kahit hindi tayo halos magkita. Kahit halos wala na tayong time sa isa't isa kasi ang totoo, nagkakabubutihan na kayo rito ni Yana. Hindi naman namin ginusto na mahulog kami sa isa't isa, sabi ni Marco. Kami ang palaging magkasama. Anong magagawa namin? Nagmahalang naman kami ni Marco. Singit naman ni Yana. Tumahimik ka? Galit na putol ni Chantal. Ikaw pa talagang magsasalita? Ikaw na alam lahat ng tungkol sa amin? Ikaw na sinabihan ko kung gaano ko siya kamahal? How dare you to talk to me like that? Malandi ka? Ang kati-kati mo? Pareho kayong manloloko. Medyo naluha si Yana sa mga sinabi niya. Ang sakit mong magsalita. Palibhasa, alam mo kung sino ka. Verano ka, kaya ang lakas ng loob mo. Alam mo na, nagkamali lang kami. Oh yes, I'm Verano and I know my worth. Kaya hindi ko matatanggap kung bakit nagpaloko ako sa inyong dalawa. Hindi yan pagkakamali. Mariing sabi ni Chantal. Pinili nyo yan. Desisyon nyo na lokohin ako. Huminga siya ng malalim at pilit pinipigilan ng luha. Pero nang tumingin siya kay Marco, ang lalaking akala niya ay sandalan niya sa mundong palaging kulang, doon bumigay ang lahat. Marco, mahina niyang sabi, I hate you so much. Nagtiwala ako sa'yo. Alam mo lahat ng problema ko at hinanakit ko pero sinaktan mo rin ako. Hindi makatingin si Marco sa kanya. Chantal, sorry. Alam kong mali pero hindi ko lang talaga masabi sa'yo ang totoo. Matagal ko na talagang gustong makipaghiwalay. Sa isang iglap, itinaas niya ang kamay at sinampal si Marco ng malakas. Napatingin ang ilang mga taong dumadaan sa paligid. May mga napahinto at may mga napabulong. First day ko, gumawa agad kayo ng eksena? Sana nakipaghiwalay ka na agad. Hinintay mo pa ako na mag-enroll dito. Ang kapal mo, so deserve mo yan. Nanginginig niyang sabi. Lahat ng oras na hinintay kita, lahat ng paniniwala ko na ikaw ang kakampi ko, wala pala. Chantal, muling tawag ni Marco. Wala ka nang sasabihin. Putol niya rito. Ayoko nang marinig. Huwag na kayong magpapakita sa akin. Tumingin siya kay Yana ng mata sa mata. At ikaw? Huwag ka nang magpapakita sa akin. Simula ngayon, wala na akong kaibigan na traidor. Tumalikod na siya. Habang naglalakad palayo, doon na bumuhos ang luha niya. Sa gitna ng campus na puno ng mga tao, pakiramdam niya ay sobra siyang nag-iisa. Mayaman siya, may buhay na kinaiinggitan ng iba. May pangalan, pero sa araw na yon, nawalan siya ng 2 tao na akala niya ay hindi siya iiwan. Hindi na pumasok si Chantal sa kahit anong klase noong araw na yon. Matapos ang eksenang hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Wala na siyang lakas para manatili sa campus. Humigpit ang hawak niya sa strap ng bag habang naglalakad palabas ng campus. Ayoko na rito. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi niya tinawagan ng driver. Hindi niya kayang makarinig ng boses ng kahit sinong kakilala. Gusto lang niyang lumayo kahit sandali sa mundong biglang naging napakasikip. Magagrab na lang ako mamaya. Bulong niya sa sarili kahit hindi naman niya kabisado ang pagko-commute. Sanay siyang may sumusundo, may naghihintay at may nagbabantay. Ngayon, naglalakad siyang mag-isa sa kalsadang hindi niya alam kung saan hahantong. Habang tumatagal, paliit ng paliit ang mga tao sa paligid. Unti-unting napapalitan ng mga saradong tindahan at tahimik na eskinita. Napahinto siya saglit. Nasaan na ba ako? Parang mali yata to na naglalakad ako mag-isa rito. Pero bago pa man siya makabawi ng direksyon, may biglang humawak sa braso niya. Huwag kang sisigaw.
Malamig na bulong ng isang lalaki sa tabi niya. Nanlaki ang mata ni Chantal. May kutsilyong nakatutok sa kanyang tagiliran at nakatago sa ilalim ng damit ng lalaki. "Sumunod ka lang," dagdag nito. "Kung ayaw mo masaktan, kapag sumigaw ka, sasaksakin kita." Nanigas ang buo niyang katawan. "Wag, please, no." Hinila siya ng lalaki papasok sa isang makipot na eskinita, palayo sa kalsadang may ilang dumadaang tao. Ang bawat hakbang ay parang paghila sa kanya palayo sa liwanag. Pagdating sa mas tagong bahagi, tuluyan siyang tinulak ng lalaki sa pader. "Ilabas mo lahat, bag, cellphone, wallet, alahas." Agad niyang binuksan ang bag. Nanginginig ang kamay niya habang isa-isang inaabot ang laman. Tinanggal niya rin ang mga alahas niya na daang libo at milyon ang mga halaga. Eto na lahat," iyak ni Chantal. "Huwag mo lang akong sasaktan. Just let me go." Agad na kinuha ng lalaki ang cellphone, pitaka, relo, pati kwintas na regalo ng kanyang ina noong debut niya. Ngumisi ang lalaki, pero hindi pa ito umaalis. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Maganda ka. Ang kinis at ang bango-bango," sabi nito at may halong bastos na tingin. "Sayang kung hanggang gamit lang. Kahit mainitang panahon na sa bango mong yan at sa puti, parang ang sarap-sarap mong lumutakin." "Please," umiiyak na pakiusap ni Chantal. Kunin mo na lahat. Huwag mo lang akong saktan. Pakawalan mo na ako. Yung mga kinuha mo sa akin, milyon-milyon ang mga halaga niyan. Paalisin mo na ako." Ngumisi ito ulit ng mas malapad. Inilagay nitong muli sa bag ang mga gamit niya. "May mas tahimik na lugar dyan," sabi nito sabay hawak sa braso niya. "May abandonadong building sa kanto." Doon na tuluyang bumigay si Chantal. "Maawa ka sa akin." "No." Hinila siya ng lalaki palayo, papunta sa mas madilim na direksyon. Pilit siyang nagpupumiglas pero nanlaki ang mga mata niya nang makitang may tao sa likod nito. May babaeng gusgusin, magulong buhok, marumyang damit, at may hawak na lumang manika. Ang mga mata nito ay parang sabog pero may hawak itong mahabang kahoy. "Ikaw! Bad ka!" Saktong paglingon ng lalaki, malakas nang humampas ang babaeng gusgusin. Tumama yon sa ulo ng masamang loob at agad na nawala ng malay. "Lumayas ka!" Sigaw ng babae habang walang habas na hinahampas ang lalaking wala ng malay. "Masama ka! Ang sama-sama mo! Sana mamatay ka na!" Samantala, mabilis na kinuha ni Chantal ang bag, pati ang mga gamit na nahulog sa lupa. Sinubukan niyang awatin ng babae na mukhang wala sa tamang pag-iisip. "Takbo na tayo!" sigaw ni Chantal. "Tumakbo tayo! Baka magising siya!" Hindi niya alam kung saan patungo, basta't palayo sila sa eskinita. Palayo sa lalaking may kutsilyo, palayo sa kamatayan na kanina lang ay sobrang lapit na. Naririnig niya ang yabag ng paa ng babae sa likod niya. "Bilisan mo!" Sigaw nito sabay halakhak na tila wala sa sarili. "Baka tayain tayo! Takbo pa!" Pagdating nila sa mas mataong kalsada, halos mapaupo si Chantal sa bangketa. "Pagod ka na nun?" Malakas na tumawa ang babae. "Ang hina ng tuhod mo." Agad na kinuha ni Chantal ang cellphone. Basag ang screen pero gumagana pa naman. Tinawagan niyang driver. "Mang Ben?" Umiiyak niyang sabi. "Sunduin niyo po ako, please. Ngayon na?" "Miss Chantal, nasan kayo?" Gulat na tanong ng matanda. "Ano hong nangyari?" "Paupo ha? Bakit ka naman umiiyak?" Tanong ng babaeng tumulong sa kanya na medyo makulit. Saglit niya itong tiningnan bago tiningnan ang paligid. "Hindi ko alam. May remittance center, may guard, basta malapit sa school. Please, bilisan niyo. Sobrang natatakot na po ako, Mang Ben." Pagbaba niya ng tawag, agad siyang lumapit sa isang security guard sa harap ng remittance center. "Kuya," umiiyak niyang sabi, "tulungan niyo po ako. Muntik na po ako mapagsamantalahan. Hinold up po ako tapos muntik nang kalagkarin sa abandonadong building. Natulungan lang po ako kaya po ako nakatakbo." Agad tumayo ang guard. "Pasok po kayo. Dito muna kayo."
Pumasok sila sa loob. Naupo si Chantal sa isang upuan at nanginginig pa rin ang buong katawan. Ang babae naman ay naupo sa sahig sa tabi niya. Yakap ang manika at pabulong-bulong. "Huwag kang iiyak," bulong ng babae. "Umalis na yon. Takot yun sa akin." Tumingin si Chantal sa babae bago tumingin sa guard. "Kilala niyo po ba siya? Siya po ang tumulong sa akin. Niligtas niyo po ako. Hinampas niyang lalaki kanina." Si Maring yan. Maring ang tawag namin kasi mahilig sa tinapay na Maring. Nandyan talaga yan. Hindi namin alam kung saan nanggaling at anong pangalan. Palaboy-laboy at nanghihingi ng pagkain. Pero mabait naman. Mabuti naman at niligtas ka niya. Saad ng guard sabay bigay ng kape kay Maring. Tumawa si Maring at tinanggap yon. "Ang lamig naman ng kape mo." Natawa ang guard. Pasalamat ka nga't binigay ko sa'yo. Inumin mo yan. Titig na titig si Chantal kay Maring. Naawa na agad siya rito. Kung hindi dahil dito ay baka kung ano na ang nangyaring masama sa kanya. Utang niyang buhay niya rito kaya gusto niyang tulungan. Marumi, payat, at halatang matagal nang nasa lansangan si Maring. Pero sa kabila ng lahat, ito ang nagligtas sa kanya. "Salamat," mahinang sabi ni Chantal. "Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyaring masama sa akin. Promise, tutulungan kita. Ibabalik ko ang tulong na binigay mo sa akin. Salamat talaga." Ngumiti si Maring pero biglang kinausap ang manika. "Narinig mo yon, Lila. Nagsabi siya ng salamat." Napatingin si Chantal sa guard. "Okay lang po siya? Wala po ba talaga kayong kilala na kapamilya niya?" Wala basta madalas po siyang nandito. Sagot ng guard. Tahimik lang pero hindi naman nananakit. Maya-maya ay dumating ang kotse na minamaneho ni Mang Ben. Nang makita nito si Chantal, agad na bumaba at lumapit sa kanya. Miss Chantal, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Hindi na niya napigilan ng iyak. Doon ay ikinuwento niya ang lahat ng mga nangyari. Kaya yon at sinabihan siyang mag-report sa pulis. Sinabi niya kung saan nila iniwan ang masamang loob pero wala na ito roon. Gayunpaman, hahanapin pa rin dahil namukhaan naman ni Chantal. Pero bago siya sumakay, lumingon siya sa babae. "Hindi ka ba sasama? Gusto mo bang sumama sa akin? Tutulungan kita." Umiling ito habang kumakain. Binili niya ito ng maraming pagkain at naging abala na roon. "Dito lang kami ni Lila. Hindi kami aalis." Saglit na nag-isip si Chantal. Gusto niya itong tulungan. Kaya babalikan niya si Maring kapag medyo okay na siya at medyo wala ng trauma sa mga nangyari. Pagkasakay sa kotse, napasandal si Chantal sa upuan. Nanginginig pa rin siya pero at least okay na siya at pauwi na. At sa gitna ng sakit ng pagtataksil, takot at kaguluhan ng araw na yon, napatunayan niyang hindi lahat ng estranghero ay masama. Tahimik ang loob ng kotse habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Miss, Maingat na panimula ni Mang Ben. Okay na po ba talaga kayo? Gusto po ba ninyo na dumaan tayo sa ospital? Hindi agad sumagot si Chantal. Huminga muna siya ng malalim. "Opo, okay naman po ako. Wala po akong galos na kahit ano." Napabuntong hininga si Mang Ben. Hindi po biro nangyari kanina. Dapat po ay sabihin natin sa parents ninyo. Agad na umangat ang ulo ni Chantal. "Huwag, please, Mang Ben. Ayokong malaman nila. Magiging big deal pa yon." Miss Chantal, pakiusap. Putol niya sa gusto pa nitong sabihin. "Huwag niyo munang sasabihin kahit kanino. I can handle this." Natahimik ang matanda sandali bago muling nagsalita. Bilang driver niyo po at parang anak na rin po ang turing ko sa inyo, hindi po tama na itago yan. Napapikit si Chantal. Kapag nalaman nila lalaki lang ang gulo, at ako rin ang sisisihin nila kasi nandun ako sa ganong klase ng lugar. Besides, balak kong lumipat ng school na mas safe ang surroundings, kaya hindi na talaga ako mapapadpa doon. Mas mahalaga po ang kaligtasan nyo, kaya mas mabuting sabihin sa mga magulang. Hindi niyo po kasi naiintindihan? Sagot naman ni Chantal. Ako ang masisisi. Sasabihin nila bakit ako naglalakad mag-isa. Bakit ako napunta sa ganung lugar? Bakit hindi ako tumawag ng susundo? Maraming nangyari sa akin sa araw na to, Mang Ben. Please, give space and time.
Hindi ko po kinakaya lahat. Hindi ko nakaya ang isa pang sermon. Hindi ko nakaya ang mga tanong na parang kasalanan ko pa. Huminto ang kotse sa traffic light. Doon bumuntong hininga ang matanda. Sige po, kung yan ang gusto nyo, ay rerespetuhin ko. Pero sana ho ay mag-isip pa rin kayo na magsabi sa mga magulang ninyo. Salamat po pero kaya ko na tumang Ben, bulong ni Chantal. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Gaya ng dati na sumasalubong sa kanya. Miss, gusto niyo po bang magpahinga muna? Tanong ni Aling Cora. Yes, sagot ni Chantal. Ako na pong bahala sa sarili ko. Umakyat siya sa kwarto, isinara ang pinto at doon lang niya hinayaang manghina ang mga tuhod niya. Umupo siya sa sahig habang yakap ang sarili. Marco, yan na. Saglit na sumagi sa isip niya ang mukha ng mga ito. Ang halik, pagtataksil at sampal na ginawa niya sa kanyang ex-boyfriend. Pero kahit nasaktan siya, parang biglang nawala sa kanyang isipan. Hindi na kasing tindi ng inaasahan niya ang sakit. Parang natabunan yon ng mas malaking takot, mas malalim na sugat at mas bagong trauma. Kung hindi dahil sa babaeng yon, baka kung ano nang nangyari sa akin. Bulong ni Chantal sa sarili. Tumayo siya at pumasok sa banyo. Binuksan ang shower at hinayaang bumuhos ang tubig sa katawan niya. Parang gusto niyang hugasan ang lahat ng takot, dumi ng eskinita at ang bigat ng araw na yon. Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng simpleng damit. Huminga siya ng malalim sa harap ng salamin. Ayos ka na, bulong niya sa sarili. Ang mahalaga, safe ka na. Paglabas ni Chantal ng kwarto, umupo siya sa kama at kinuha ang cellphone. Sandaling nag-isip bago nag-scroll sa contacts. Hello? Kalmadong boses ang sumagot. Chantal, kumusta ka? Dr. Lim, mahinang sabi ni Chantal. May itatanong po sana ako. Of course, ano yon? Saglit siyang nag-isip kung saan magsisimula. May nakilala po kasi ako kanina. Isang babae na Maring ang pangalan. Pulubi po siya, halatang may problema sa isip. May hawak siyang manika. Nagsasalita siya mag-isa pero siya po ang tumulong sa akin. Tinulungan ka? Bahagyang pagtataka ni Dr. Lim. Ano ang nangyari sa'yo? Muntik na po akong ma-hold up, Doc. But please, wag niyo na lang pong sabihin kina Mommy at Daddy. Pakiusap ni Chantal. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na po ako nakauwi. Huminga ng malalim ang doktor. Doc, paano ko po siya matutulungan? Nasaan siya ngayon? Tanong ng doktora. Sa may remittance center malapit sa campus, sagot ni Chantal. Ayaw po niyang sumama kanina pero gusto ko po talaga siyang tulungan. Hindi talaga lahat ay pumapayag. Mahinahong paliwanag ni Dr. Lim. Lalo na kung matagal na silang nasa lansangan. Gusto ko po sanang maging okay siya, sabi ni Chantal at naalala ang mukha ni Maring. Hindi ko po alam kung tama pero parang may utang na loob ako at ang bait niya na sa tingin ko po ay hindi niya deserve ang kalupitan ng mundo. Gusto niyang makitang maayos si Maring. Hindi siya papayag na wala siyang magawang mabuti para rito. Gustong-gusto niyang makabawi. Kung ayaw niyang sumama, dugtong ni Dr. Lim. Pwede kaming magpadala ng staff. May mga trained personnel kami para sa ganyang sitwasyon. Napakunot ang noo ni Chantal. Pipilitin po ba siya? Yes, kasi may mga patient talaga na nagiging aggressive kapag hindi nila tiwala ang mga taong lalapit sa kanila. Sagot ng doktor. At may mga pagkakataon na kailangan talagang ilayo muna sila sa kalsada lalo na kung delikado. Hindi naman po siya aggressive. Mabilis na sabi ni Chantal. Medyo kakaiba lang. May mga kaso talaga na nagiging unpredictable, paliwanag ni Dr. Lim. Mas mabuti nang matutukan siya sa ligtas na lugar. Napabuntong hininga si Chantal. Doc, masama po ba kung magdesisyon ako para sa kanya? Well, nagtanong po kasi ako at sinabi ng mga tao na wala talagang nakakakilala sa kanya roon. Wala rin may alam na kapamilya. Actually, that will be the issue, sagot ng doktora. Kung ang intensyon mo ay tumulong at kaligtasan, hindi yun masama. Pero kailangan din natin na maging maingat.
Tahimik lang si Chantal. Hindi niya naman alam kung saan hahanapin ang pamilya ni Maring. Pero naisip niya na kung magiging maayos ito, mas matutulungan niya pa. Pag-isipan mo muna, dagdag ni Dr. Lim. Kung magdesisyon ka, tawagan mo lang ako. Opo, sagot niya. Salamat po. Pagbaba ng tawag, napasandal si Chantal sa kama. Pinag-isipan niya talagang mabuti, pero sa bandang huli, pinakuha niya na nga si Maring para magamot ang kondisyon nito. Hindi personal na nagpunta si Chantal nang sunduin si Maring. Sa halip ay tinawagan na lang siya ni Dr. Lim. Chantal, sabi ng doktora sa kabilang linya. Nakuha na namin siya. Napahawak si Chantal sa gilid ng mesa sa kwarto niya. Sumama po ba siya? Hindi agad, sagot ng doktor. Nagwala siya ng kaunti, pero wala namang nasaktan. May mga pagkakataon talaga na ganoon. Nasa na po siya ngayon? Tanong niya rito. Nandito na sa institution, sagot ng doktora. Inoobserbahan na siya. May mga sintomas ng matagal ng untreated psychosis. May chance po ba siyang gumaling? Maingat na tanong ni Chantal. Well, may chance, sagot ni Dr. Lim. Pero hindi madali at hindi mabilis kung matagal na siyang ganito. Tumango si Chantal kahit hindi siya nakikita. Paki-update na lang po ako. Medyo busy lang po kasi ako sa school. Sige, bumisita ka kapag handa ka na, sabi ng doktora. Pagbaba ng tawag, naupo siya sa kama. Ginawa ko ang tama para sa kanya. Mas ligtas siya roon. Hindi pa man lumilipas ang ilang araw, dumating na ang balitang matagal na niyang inaasahan. Tinawag siya ng mga magulang niya sa study room isang gabi. Nandoon ang ama niyang si Victor Verano. Nakaupo ng tuwid at seryoso ang mukha. Ang ina niyang si Isabel na tahimik pero mapanuri ang tingin. Chantal, bungad ng kanyang ama at may hawak na baso ng whiskey. Nalaman naming nag-request ka ng transfer papers. Hindi na siya nagulat. Ngumiti pa nga siya ng bahagya. Opo. Bakit? Tanong nito. Huminga siya ng malalim. Ayoko po sa school na yon. Nagkatinginan ng mag-asawa. Gano'n na lang yon, tanong ng kanyang ina. First year ka pa lang, sa first day ayaw mo na agad. Samantalang last month, halos makipag-away ka sa amin kasi gusto mo ron. Nag-suggest kami ng mas magandang school pero tumanggi ka. Napakagatlabi si Chantal. Hindi ko po gustong environment, saka ko lang po na-realize na ayaw ko ron. Hindi siya nagsisinungaling. Ayaw niya talaga sa school na yon in the first place. Pero dahil nandoon si Marco at Yana, naging okay lang para sa kanya. Totoo bang break na kayo ni Marco? Tanong ng kanyang ama. Opo, sagot niya agad. Tapos na po. Tahimik doon ng ilang segundo. Sa halip na galit, ang sumunod ay isang buntong hininga mula sa ama niya. Mabuti naman. Hindi talaga namin siya gusto para sa'yo. Masyado siyang mababa para sa'yo. Marami pang lalaki dyan na mas maayos na maging asawa mo in the future. Napatingin si Chantal. Hindi siya bagay sa'yo. Dugtong pa ng nanay niyang si Isabel. Wala siyang direksyon. May mga negosyo sila pero yung kuya naman niyang nagmamanage. Hindi naman siya. Puro sports at gimmick lang ang inaatupag ng lalaking yon. Hindi na siya sumagot. Totoo naman ang mga sinasabi ng mga ito tungkol kay Marco. Hindi niya ipagtatanggol ang binata sa parteng yon. Isa pa, dagdag ng kanyang ama na si Victor. May plano naman kami noon pa. May mga potential partners na mas pakinabang para sa'yo at para sa mga negosyo natin. Chantal, kailangan mo nang mag-focus. Hindi ka na bata. Alam ko po, sagot niya. Simula next term, dugtong nito. Gusto naming mag-enroll ka sa mas strategic na school. At habang nag-aaral ka, magsisimula ka na rin mag-training sa kumpanya. Bahagyang nanlaki ang mata niya. Po? Wala namang ibang magmamana, sagot pa ni Victor. Ikaw lang, kaya ngayon pa lang, dapat alam mo na kung paano gumalaw sa mga negosyo natin. Tahimik siyang tumango. Batid niya namang siya lang ang magmamana. Medyo nagulat lang talaga siya dahil alam niyang mas magiging busy at seryoso siya sa buhay.
Paglabas niya ng study room, pakiramdam na Chantal ay mas pagod siya kaysa noong muntik na siyang mamatay sa eskinita. Ang dami na agad responsibilidad na ibinigay sa kanya ng mga magulang. Kinagabihan, nagkatayo siya sa harap ng bintana ng kwarto niya. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ganito palang buhay ko, naisip niya. Walang puwang para sa pagkakamali, walang puwang para sa kahinaan, walang puwang para sa sarili. Sa mundo nila, ang pagiging Verano ay hindi lang apelido, kundi isang obligasyon. Tiningnan niyang cellphone nang may dumating na message mula kay Dr. Lim. Stable na siya ngayon, tahimik nga lang, ayaw bitiwan ng manika. Tatawagin muna naming Maring dahil wala siyang malinaw na identity. Napapikit si Chantal. Wala ring identity si Maring. Parang may tumama sa kanya. Hindi ba't katulad niya ako, pero sa ibang paraan lang? Wala akong identity na pinili ko talaga. Anak siya ng pinakamayamang pamilya sa lugar nila. Tagapagmana, future CEO, parang investment at asset ng kanilang pamilya. Pero sino ba si Chantal kung wala ang lahat ng yon? Hanggang isang hapon, matapos ang sunod-sunod na klase, napatingin siya sa orasan. May natitira pa siyang 2 oras bago pumunta sa opisina. Dalhin mo ako sa mental hospital. Pupuntahan ko si Dr. Lim. Sabi niya kay Mang Ben. Sige po, miss. Tahimik lang ang biyahe. Abala kasi siya sa pagtingin ng mga dapat niyang gawin sa opisina mamaya. Medyo pressure sa kanya yon, pero iniisip na lang ni Chantal na para siyang nagpa-part-time job mismo sa kanilang kumpanya. Parang working student ang atake, kaya hindi na masama. Pagdating nila sa mental hospital, agad siyang sinalubong ng isang nurse. Good afternoon, Miss Chantal. Magalang na bati nito. Inaabangan po kayo ni Dr. Lim? Tumango naman siya at sumunod ng igriya siya nito papunta sa loob. Sa loob ng opisina, ngumiti si Dr. Lim nang makita siya. Akala ko hindi ka napupunta. Biro nito pero halatang masaya na makita siya. Ako rin nga po, talagang siningit ko lang po sa schedule ko. Tapat na sagot ni Chantal. Pero gusto ko po siyang makita, hindi po ako mapakali. Sa gitna po kasi ng ginagawa ko, naalala ko po talaga siya. Ako po ang nagdala sa kanya dito kaya pakiramdam ko ay responsibility ko siya, Doc. Tumango naman ang doktora. Mas kalmado na siya ngayon. May moments pa rin pero responsive naman na siya. Huminga ng malalim si Chantal. Pwede na po ba akong pumasok? Gusto ko po siyang makita. Oo naman, sagot ni Dr. Lim. Pero tandaan mo, huwag mong kontrahin ang mga sinasabi niya. Makinig ka lang. Tumango si Chantal habang naglalakad sila sa mahabang hallway. Naririnig niya ang halo-halong tunog na may mga tumatawa, may umiiyak, may sumisigaw, at may tahimik na parang wala sa mundo. Huminto sila sa pinto na kapag binuksan ay diretso na agad sa garden area. Nandito na siya, sabi ni Dr. Lim. Dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon siya napahinto. Si Maring ay nakaupo sa isang bangko sa loob ng maliit na garden area ng institution. Malinis na ang damit, simple at mapusyaw na kulay. Nakaayos ang buhok kahit bahagyang magulo pa rin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Chantal ng malinaw ang mukha nito. Ang ganda niya, Doc. Mahinang tumawa si Dr. Lim. Maganda nga, parang artistahin ang dating. Maputi ang balat nito na halatang medyo nangitim lang. Mahaba ang pilik mata at matangos ang ilong. At kung hindi niya alam ang pinagdaanan nito, iisipin niyang isa lang itong tahimik na babae sa gilid na yon na nag-iisip ng malalim. Lumapit ka. Hindi katulad ng ibang pasyente ay mabait naman siya. Mas napansin namin na mas komportable siya sa open space kaya hinahayaan lang namin siya rito. May nakasunod lang na nurse. Imporma ni Dr. Lim sa kanya. Napalingon si Maring sa kanya at agad itong napatayo habang hawak ang manika. Ikaw? Nanlaki ang mga mata ni Chantal. Naalala mo ako? Tumayo si Maring, lumapit ng dahan-dahan at parang sinusukat kung totoo ba ang nakikita nito. Nagsasalita pa na para bang may tinataboy itong nanggugulo rito. Ikaw yung sinundan ko, sabi ni Maring at mahinang tumawa.
Tumakbo nga tayo ng mabilis eh. Napasinghap si Chantal. Naalala mo pa nga ako? Tumango si Maring. Oo naman, takot ka nga nun eh. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Oo, ako yon. I'm glad na naaalala mo ako. Natahimik sandali si Maring. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa at saka napangiti. Tumingin ka rin sa kanya, sabi ni Maring sabay tapik sa manika. Si Lila, gusto ka rin makita? Anak ko. Napatingin si Chantal sa manika. Ngumiti siya kahit na alam niyang hindi naman yun totoo. Hello, Lila. Biglang ngumiti si Maring. Isang ngiting dalisay na parang bata. Napatingin siya kay Dr. Lim nang sinabi nito na maaaring maglaro ng anak noon si Maring. Isa sa factor kung bakit naging ganoon ang kondisyon nito. Hinila ni Maring ang kamay niya at pinahawak ang manika nito. Mabait ka. Sabi ng baby ko, gusto ka raw niya. Ang bait-bait at ang ganda-ganda mo raw. Napayuko si Chantal. Salamat po sa baby ninyo. Maganda talaga siya, mana sa'yo, Maring. Mahinang tumawa si Maring. Talaga? Mana siya sa akin? Pareho kaming maganda. Doon na tuluyang bumigay ang pader sa dibdib ni Chantal. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak na ako. Umiling si Maring. Bad yun. Lalaban ka para hindi ka masaktan. Saglit na natahimik ang paligid. Tinitigan niya lang ito. Hindi niya alam kung paano pa matutulungan si Maring. Alam mo, biglang sabi ni Maring, maganda ka pala. Napangiti si Chantal sa sinabi nito. Ikaw din naman, maganda ka rin. Napakunot noo si Maring. Hindi, marumi ako. Hindi kaya, mabilis na sabi ni Chantal. Maganda ka na, malinis ka na at makakakain kayo rito ng anak mo ng pagkain. Basta dito ka lang ha, tutulungan ka ng mga tao rito para umayos ang buhay mo. Parang nag-isip si Maring. Pagkatapos ay umupo uli. Hindi ko alam yon. Sila naman ang makulit. Di naman ako. Saka yung mga nasa kwarto nila sobrang ingay, sobrang tapang, sobrang nakakainis. Mahinang tumawa si Chantal. Wala man sa tamang pag-iisip, nakakatuwang kausap si Maring. Alam mo ba kung anong totoo mong pangalan? Maingat niyang tanong. Maring, sagot nito pagkatapos ng ilang sandali. Sabi nila, Maring daw. Napabuntong hininga siya. Ako naman si Chantal. Sana maalala mo na ang totoo mong pangalan para alam na namin kung saan hahanapin ang pamilya mo. Napatingin sa kawalan si Maring. Pamilya? Pamilya? Wala naman talaga akong pamilya. Nanikip ang dibdib ni Chantal. Gusto niya pang magtanong pero alam niya namang hindi rin nito alam ang isasagot. Baka mabigla lamang si Maring. Ganyan din ang sabi niya. Biglang sabi ni Maring sabay bulong sa manika. Pero umalis din. Sinong siya? Tanong ni Chantal. Sinong tinutukoy mo, Maring? Biglang nanahimik si Maring. Parang may pintong biglang isinara sa isip nito. Wala. Wala na. Hindi na siya nangulit pa. Maya-maya ay nagpaalam na rin siyang aalis. Marami pa siyang kailangan gawin. Muling tumingin si Maring sa kanya. Babalik ka ba? Oo naman. Sagot ni Chantal nang walang pag-aalinlangan. Kapag may free time ako, babalik ako at bibisitahin kita. Kikwentuhan mo ako, ha? Bigla nitong hinawakan ang kamay ni Chantal ng mahigpit at biglaan. Napapitlag si Chantal pero hindi siya umatras. Ang lungkot mo naman, sabi ni Maring. Napasinghap si Chantal. Talaga? Alam mo kapag malungkot ako? Hindi na sumagot si Maring at tumakbo na lang palayo sa kanila. Nang malapit na siya sa exit, nagsalita si Dr. Lim. Okay ka lang? Tanong ng doktor. Opo, sagot niya. Parang nag-aalala lang sa kwento ng buhay ni Maring. Kung sino ba talaga siya bago mangyari ang lahat ng to. Ngumiti ang doktora. Hindi lahat ng pasyente ay pasyente lang. Hayaan mo at unti-unti niyang maaalala yon kapag na-overcome niyang mga therapy namin. Tumango na lang si Chantal. Tahimik ang opisina sa 16 na palapag ng Verano Holdings. Bandang hapon yon.
Oras na kadalasan ay wala masyadong meeting at ang mga empleyado ay abala na lang sa kani-kanya lang gawain. Nakaupo si Chantal sa isang maliit na mesa malapit sa bintana. Nakabukas ang laptop at may ilang folder na nakaayos sa tabi. Miss Chantal, mahinang tawag ng isang secretary. Ito po ang reports na pinapareview ni Sir Victor sa inyo. Salamat, sagot niya sabay kuha ng folder. Binuklat niya ang mga papel. Pinag-aralan niya ang mga gawain na hindi dati pamilyar sa kanya noon. Minsan, pagkatapos ng klase niya sa school, diretso na siyang pumupunta sa opisina. Minsan naman, kapag may bakante siyang oras, sinasama siya ni Victor sa mga board meeting. Observe ka lang. Sabi ng ama niya, minsang isama siya sa isang meeting. Hindi mo kailangan magsalita. Pero kahit tahimik siya sa gilid ng mesa, ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binibitiwan ng mga executive. Alam niyang isang araw, siya na ang uupo sa pwestong yon. At sa kabila ng lahat, kung papipiliin siya, mas daddy's girl talaga siya. Mahigpit si Victor sa kanya, direktang magsalita at walang paligoy-ligoy. Pero kahit papaano, nararamdaman niya ang pagmamahal nito. Daddy, parang hirap po patakbuhin ang kumpanya. Hindi napigilang sabi ni Chantal. Kaya mo yan. Kaya nga maaga ka naming ina-expose ng mommy mo. Madalas na sabihin ni Victor sa kanya. Kung anong gusto mo, makukuha mo. Yun ang palagi mong isipin. Basta kaya mong panindigan. Pero ang kanyang ina na si Isabel Verano, ibang usapan talaga. Mas tahimik, mas malamig at mas kontrolado ang nanay niya kaysa sa kanyang ama. Parang bawat tingin ay may pagsusuri. Bawat sagot ay may inaasahang tama. Madalas, hindi nga sila nag-uusap. Kung mag-usap man, laging tungkol sa grades, schedule o kung ano ang dapat niyang ikilos. Ano na naman tong nabalitaan ko? Tanong ng kanyang ina. May tinutulungan kang baliw? Mahina siyang sumingha. Mami, wag niyo pong gawing big deal. Naawa lang po ako kaya tinulungan ko. Bahagyang napairap ang kanyang ina. Hawa? Ang daming bagay na dapat mas isipin mo kaysa tumulong sa mga ganyang klase ng tao, Chantal. Kung gusto mo talagang tumulong, may mga foundation tayo at nag-aambag tayo ng donation. No need to make personal efforts para sa isang baliw. Hindi na lang siya nagsalita. Alam niya namang imposibleng hindi yun makarating sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, sinabihan man siya na tumigil na. Alam ni Chantal sa kanyang sarili na hindi niya yon gagawin. At sa mga panahong nararamdaman ni Chantal ang bigat ng lahat ng yon, sina Marco at Yana ang takbuhan niya dati. Ang mga ito ang kausap niya kapag nalilito siya, kapag nasasakal siya sa pagiging Verano, at kapag gusto lang niyang maging normal na estudyante at hindi tagapagmana ng kung ano. Pero ngayon, wala na ang mga ito. Kaya parang si Maring ang naging outlet niya sa lahat ng yon. Good afternoon, Miss Chantal. Bati ng nurse na nakasalubong niya. Good afternoon po, sagot niya. Nasaan si Maring? Ngumiti ang nurse. Nasa garden po, tulad ng dati. Sa garden, nakita niya si Maring. Nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang manika at pabulong-bulong. Dahan-dahan siyang lumapit. Maring? Napalingon ng babae. Ah, ikaw ulit, Chantal. Oo, sagot na Chantal at umupo sa tabi nito. Ako nga ulit. Nandito ako ulit para bisitahin ka. Kamusta ka na? Medyo tumataba ka na ha? I'm glad na hindi ka na sobrang payat. Siyempre, ang dami nilang pinapakain sa akin dito. Sinasabi nila na binibigyan mo raw ako. Kumusta ka? Eto, okay lang. Tahimik ang buhay pero parang laging magulo. Lalo na kapag nag-uusap kami ni Doktor sa isang puting silid. Ang dami-daming dumarating. Napangiti si Chantal. Memories mo yon? Nabanggit nga sa kanya ni Dr. Lim na nagsimula na ang mga ito sa therapy at session. Lahat ng mga sinasabi, hallucinations, lahat ay alam ni Chantal. At ang alam nila, nagkaroon ito ng anak pero nakunan dahil napagsamantalahan. May boyfriend noon pero iniwan at niloko raw. Pero kapag kumalma, pagkatapos turukan o makatulog pagkatapos ng session, nawawalan na ulit ito ng alaala.
na para bang defense mechanism na ng utak nito na gawin yon, na mabilis kalimutan ang mga masasakit na mga nangyari para makaya ni Maring ang pain na nararamdaman. Gayunpaman, nagsisikap pa rin si Dr. Lim na muling maging maayos si Maring at mabalik kung sino talaga ito noon at kung ano ang behavior nito dati bago mangyari ang lahat. "May dala ka?" tanong nito bigla. "Oo," sagot ni Chantal, sabay abot ng maliit na paper bag. "Merienda mo?" Kinuha yun ni Maring saka ibinigay sa kanya ang manika. "Hawakan mo muna si Lila. Ayusin mo ha, baka umiyak ang baby ko." Hindi napigilang matawa ni Chantal. "Hindi ko pababayaan ang baby mo. Akong bahala. Aalagaan ko ng maayos ang anak mo para makakain ka ng maayos." Umupo silang dalawa sa katahimikan. Kumakain si Maring at si Chantal naman tulala habang nasa kandungan ng manika. "Maring," simula ni Chantal. "Napapagod na ako?" Tumingin sa kanya si Maring. "Napapagod? Di ka naman mukhang pagod. Hindi ka nga tumakbo. Wala ka ring pawis. Sinungaling ka. Hindi ka pagod." Mahina siyang tumawa. "Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pagod lang siguro ako sa buhay. Marami po akong ginagawa. Maraming inaasahan sa akin." "Ganyan talaga," sagot ni Maring. "Kapag marami kang hawak, mabigat." Napakunot noo si Chantal. "Wow, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sinabi mo? That's simple but it makes sense. Mabigat kasi marami akong hawak na hinanakit." Ngumiti si Maring. "Dati, may hawak din ako." Saglit na natahimik si Chantal. "Ano naman ang hawak mo nun?" Biglang tumahimik si Maring at tinitigan ng manika habang ngumunguya. Maya-maya'y nagkibit balikat ito. "Di ko na alam. Naubos na eh." Hindi na siya nagtanong pa. "Alam mo, minsan pakiramdam ko, hindi ako anak ng mommy at daddy ko. Para bang nilagay lang nila ako sa mundo kasi kailangan nilang may magmamana sa mga ginagawa nila ngayon. Mas pakiramdam ko na tinuturing nila akong ganun kaysa ituring nilang anak nila." Tumingin si Maring sa kanya. "Baliw naman palang mga magulang mo. Pinapabayaan ng anak nila." Napangiti si Chantal at may luha sa gilid ng mata. "No, hindi naman. Siguro kasi busy lang talaga at responsibility nila yon. But anyways, thank you so much. Kahit hindi mo ako lubos na naiintindihan, salamat pa rin sa pakikinig." Ngumiti si Maring habang ngumunguya. "Mas gusto kong makinig kaysa magsalita." Hindi niya kailangang maging matalino sa harap ni Maring. Hindi niya kailangan maging verano. Hindi niya kailangan magpanggap. Isa lang siyang taong nagsasalita. At may isang taong handang makinig kahit pamali-mali, kahit putol-putol, at kahit hindi palaging malinaw. Dahil kay Maring, nakahanap siya ng isang lugar kung saan hindi siya hinuhusgahan. Isang umaga, normal na araw lang dapat yon para kay Chantal. Pero pagbaba niya ng hagdan, dalang bag at folder, hindi si Mang Ben ang bumungad sa kanya. May ibang lalaki na nakasandal sa hood ng kotse. Matangkad, moreno, at mukhang mas bata kaysa kay Mang Ben, pero halatang mas matanda kaysa sa kanya. Siguro, mga 5 taon ang tanda. Napahinto si Chantal sa paglalakad. "Sino ka? Ikaw ang bagong driver?" Napansin siya ng lalaki at agad na tumawid ng tayo. "Good morning, Miss Chantal." Napakunot noo si Chantal. "Good morning. Nasaan si Mang Ben?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki at naging mas mahinahon. "Nasa ospital po, sumama ang pakiramdam niya kagabi. Pero stable na raw po, sabi ng doktor. Kailangan lang daw po ng pahinga." Nanlaki ang mata ni Chantal. "Ospital? Akala ko check-up lang. Na-confine na pala siya." "Kaya nga po, ayaw sana kaso binili na ng doktor na kailangan po talagang magpa-confine. Baka kapag hindi nagpahinga mas lalong lumala. Kaya po ako munang pumalit pansamantala." "Pumalit?" Ulit ni Chantal at may halong duda. "Ikaw?" Tumango ang lalaki. "Yes po, Arnel ang pangalan ko. Pamangkin ako ni Mang Ben. Ako yung pamangkin na pinag-aaral niya. Miss Chantal, alam niya pong mahihirapan ka kung wala kang sariling driver. Wala siyang ibang mapagkakatiwalaan agad, kaya ako ang dinala niya rito." Tahimik si Chantal sandali. Pagkatapos ay tumango. "Sige, pasok na tayo. Late na ako."
Copy po. Masiglang sagot ni Arnel sabay bukas ng pinto ng kotse. Bahagya siyang napatingin kay Arnel. Unang kita niya pa lang, nararamdaman niya na agad na ang ingay nito. Halatang madaldal at bibo sa anumang bagay. Sa loob ng kotse, hindi agad umandar si Arnel. Seatbelt po muna. Paalala nito habang nakangiti pa rin. Napairap si Chantal pero sumunod. Alam ko, mag-drive ka na, mahuhuli na ako sa klase ko. Umandar na nga sila. Tahimik lang sila sa unang 5 minuto. Tahimik si Chantal gaya ng nakasanayan. Tahimik din sana si Arnel pero mukhang hindi nito kayang hindi dumaldal. So, nag-aaral ka pa talaga? Bigla nitong tanong. Napalingon si Chantal. Aha? Dumadaan ka sa campus, Paliwanag nito. may klase ka pa bago pumunta sa opisina, di ba? Alam mo naman pala, bakit mo pa tinatanong? Medyo masungit niyang sabi. I believe na may hawak ang schedule ko. Alam yun ni Mang Ben. Medyo natawa si Arnel at napakamot sa batok. Gusto ko lang naman na makausap ka. Medyo tahimik kasi. Sakang galing na nag-uopisina ka agad habang nag-aaral, Miss Chantal. Anong course mo ulit? Napasinghap si Chantal. Ang daldal mo? Pasensya na. Pero sumagot pa rin siya. Business management? Sabi ni Arnel at medyo tumawa pa. Ayos yan. May pressure pero ayos din na course. Kasi graduate din ako ng marketing business management. Napalingon si Chantal at bahagyang nagulat. Talaga? Hindi halata. Mukha ka lang tambay at parang walang alam. Ngumisi si Arnel. Si Miss Chantal ang judgmental. Mukha lang akong ganito pero batak ako sa ACADS. Siyempre, sayang naman ang pagpapaaral sa akin ni Tio Ben kung hindi ko gagalingan. Kaya nga temporary lang talaga ako rito. Nahihiya lang si Tio Ben na wala siyang mahanap agad na kapalit. Tahimik si Chantal sandali. Hindi ka naman mukhang driver. Kinakausap mo lang din ako casually na para bang hindi mo ako boss. But it's okay. Salamat. Natatawang sagot ni Arnel. Hindi ko alam kung compliment ba yan o insulto. Bahagyang ngumiti si Chantal. Isang maliit at hindi sinasadyang ngiti. Habang nagbabasa sa iPad niya, nahahali na siya sa mga random na kwento ni Arnel sa biyahe. Pagdating sa campus, bumaba siya agad. Dito na lang ba kita susunduin mamaya? Tanong ni Arnel. Yes, just wait for my call. Sagot naman ni Chantal. Tapos diretso tayo sa opisina. Copy. Sabi nito sabay salute na parang sundalo. Napailing si Chantal habang naglalakad papasok. Ang kulit at pabibo naman niya. Lumipas ang ilang araw na si Arnel ang kanyang driver. At sa kabila ng inis niya noong una, napansin ni Chantal na palaging on time si Arnel. Maingat magmaneho at palaging may opinyon sa mga bagay-bagay. Minsan, habang nasa veranda siya, umiinom siya ng alak. Wala naman ang parents niya. Wala ring sasaway kay Chantal. Kaya umiinom siya ng alak kapag masyado na siyang stress. Stress reliever? Tanong ni Arnel na kanina pa palang nakatambay doon sa isang sulok. Oo, sagot niya at medyo defensive. Bakit mo tinatanong? May problema ka ba kung umiinom ako? Huminga ng malalim si Arnel. Wala naman. Concern lang. Paano kung araw-araw kang stress, edi araw-araw kang iinom? Masama yan. Baka makasanayan ng katawan mo na mag-take ng alak. Hindi mo namamalayan na masyado ka nang dumedepende dyan. May hirapan kang alisin sa sistema mo. Ganyan kasi yung tatay ko. Iinom ng Red Horse pagkatapos ng mahabang pamamasada sa jeep. Pangpatulog niya raw, nag-yosi pa. Kaya ayun at maagang natigok. Hindi ko kailangan ng sermon mo, malamig niyang sabi. Huwag mo akong i-compare sa tatay mo. Bisyo ang kanya, outlet lang ang sa akin. Hindi naman ako nakagapo sa pag-inom. Mas lalong hindi ako smoker. Duh! Saka mas okay na to, diba? At least, I am in my house. Hindi ako sa bar umiinom o nagpo-party kasama ng mga kaibigan ko. Dito sa loob, mas safe ako. Malasing man ako, may maids na mag-aasikaso sa akin. Kaya wag mo akong sermonan na para bang magulang kita. Hindi naman ako nagsisermon. Sagot nito. Suggestion lang. Saka sinasabi ko lang ang mga posibleng mangyari. Ang maldita mo naman, Miss Chantal. Napakurap siya. Masyado kang madaldal at pabibo. At masyado ka ring seryoso at masungit para sa edad mo, Miss Chantal. Sagot ni Arnel. Napairap siya ulit. Naiinis siya pero hinayaan niya lang ang binata.
Siguro dahil pakiramdam niya may isang tao sa bahay na yon na tinuturing siyang normal na tao. Hindi amo, hindi tagapagmana at hindi isang babaeng kailangang maging maayos ang kilos sa lahat ng oras. Kung gusto mo, may mas okay na stress reliever, dugtong ni Arnel. Ano? Tanong niya at medyo iritable. Basketball. Sagot ng binata, sabay ngiti. O kahit tumambay lang sa court, magpapawis ka na lang kaysa uminom ng alak. Tumawa si Chantal ng walang humor. Hindi ako marunong mag-basketball. Hindi rin ako gaanong mahilig mag-workout kapag nasa mood lang. Pero sige, halika at samahan mo ako. Gusto ko rin ng sariwang hangin. Kaya kahit gabi na, umalis pa rin sila ng bahay. Sa isang bakanteng basketball court malapit sa subdivision, pinanood lang muna niya si Arnel na mag-shoot. Hindi ka naman pala magaling? Puna niya. Tumawa si Arnel. Hindi naman talaga. Palagi lang akong nasa bangko. Pero masaya tong laruin, Miss Chantal. Inabot nito ang bola kay Chantal. Try mo na. Nag-hesitate siya pero kinuha niya rin naman. Nag-shoot si Chantal pero mintis. Tumawa si Arnel at tinuruan pa siya. Buwelo ka lang. Nakangiting sabi ng binata. Nakakatawang lundag mo. Parang tipaklong. Masama niya itong tiningnan pero nangingiti na lang din. How dare you to say that? Ako tipaklong? Hindi lang talaga ako marunong. Nakakarami ka na sa akin eh. Hindi ka ba natatakot sa akin? Napakunot noo si Arnel. Bakit naman? Tao ka lang din naman. Saka hindi ka nakaka-intimidate, Miss Chantal. Masyado kang maliit. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Kaya yon at naghabulan sila sa court. Naririnig niya ang tawa ni Arnel kaya natawa na lang din talaga siya. Nag-agawan pa sila ng bola kaya sobra na silang napagod. Kaibigan na kita ngayon nakangiting sabi ni Chantal at hinihingal habang nakaupo sila. Nakangiti din siyang pinagbuksan ng bote ng tubig ni Arnel. Sige, friend. Natawa ulit si Chantal. Hindi siya ang tipo ng taong maraming kaibigan. Hanggat maaari, gusto niya lang ng kaunti pero mga totoong kaibigan. Nagkamali siya kina Marco at Yana. Kaya sana, hindi na siya magkamali kina Maring at Arnel. Lumipas ang 4 na taon na parang hangin lang sa buhay ni Chantal. Sa loob ng 4 na taon na yon, marami ang nagbago sa kanya. Pero mas marami ang nanatili. Araw-araw pa rin siyang pumapasok sa campus hanggang sa tuluyan na siyang makagraduate. Pagkatapos, diretso sa opisina, hindi na bilang estudyante lang na sumasabay, kundi bilang opisyal na bahagi ng kumpanya. At sa lahat ng yon, nandoon palagi si Arnel. Hindi na bilang driver, hindi na bilang pansamantalang kasama. Isa na itong empleyado ng kumpanya at kaibigan niya pa rin. Burger lang ulit? Tanong ni Arnel isang gabi habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. Oo, sagot ni Chantal. Ayoko ng fancy, nagugutom na ako. Tumawa si Arnel. 4 na taon na tayong ganito. Hindi ka pa rin nagsasawa sa ganitong pagkain? Hindi, sagot niya. Masarap kasi saka ikaw nagturo sa akin kung saan-saan mo na lang ako pinapakain. Mabuti na lang at hindi madaling sumakit ang tiyan ko. Tahimik sila habang kumakain sa maliit na burger stand. Mura pero masarap naman at hindi tinipid sa ingredients. Alam mo, biglang sabi ni Chantal habang nakatingin sa fries. Kung wala ka, siguro matagal na akong nasiraan ng bait. Napatingin si Arnel sa kanya. Grabe ka, ang OA mo naman. Mahina siyang tumawa. Totoo kasi, sobrang stressful ng buhay ko nang dumating ka. Ang parents ko, palagi na lang akong pinipressure. Tapos yung ex ko at best friend ko, nalaman ko pang niloloko lang ako. Kaya, kayo talaga ni Maring ang parang pinadala sa akin at isinalba ako sa mga bagay na bumabagabag sa akin. Ganon ka rin naman sa akin, sagot ng binata. Hindi ko akalaing tatagal ako dito, kasama ka at kaibigan mo. Napangiti si Chantal. Tingnan mo ngayon, isa ka na sa pinagkakatiwalaan kong tao. Maswerte ako na naging kaibigan kita. Huwag kang mawawala Hindi ako mawawala sa tabi mo, Chantal. Hanggang kailangan mo ako. Sa loob din ng 4 na taon na yon, patuloy din ang updates ni Dr. Lim sa kanya patungkol kay Maring. Una, maliit lang na update. Kung maayos bang tulog nito, kung mas malinaw na bang makipag-usap o mas bihira ng episodes ni Maring. Hanggang isang araw, dumating ang mas magandang balita. Chantal,
sabi ni Dr. Lim sa cellphone. Alam na niya ang tunay niyang pangalan. Napahinto si Chantal sa kanyang ginagawa. Talaga po? Oo, sagot ng doktora. Veronica Abad. Napangiti agad si Chantal. Veronica Abad. Yon ang pangalan ni Maring. Ngayong umaayos na ito, pakiramdam niya ay gumagana na ang nagagawa nila para rito. Sa tagal niyang inasikaso ang kondisyon ni Maring, tinuring niya na itong parang kaibigan. Kaya mahalaga talaga sa kanya na gumaling na ito ng tuluyan. Noong binisita niya ito sa mental institution, mas malinaw na ang mga mata ni Maring. Alam ko na ang pangalan ko, sabi nito habang nagtitimpla ng kape gamit ang nanginginig pa ring kamay. Veronica, bulong ni Chantal. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito na magtimpla ng kape. Para sa akin ba yan? Tumango si Maring. Oo, medyo naaalala ko na ang mga dati kong ginagawa. Pero pwede pa rin bang Maring ang itawag niyo sa akin? Para kasing ang daming masasakit na alaala sa pangalan na Veronica. Itong Maring pakiramdam ko para sa bagong buhay na ibinigay sa akin. Medyo naluluha na siya sa saya. Kung saan ka mas komportable. Kung gusto rin kitang tawaging Maring, I'm glad na sobrang malaki ng improvement mo. 4 years ka nang nandito at masaya ko na makita kang sobrang laki ng ipinagbago. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi mangyayari to, Chantal. Salamat at hindi ka sumuko sa akin. Hinawakan niya lang ang kamay nito. Mahirap hindi sukuan ang isang taong nakitaan niya ng malaking pag-asa. Iniligtas siya nito sa panahong hindi pa tama ang pag-iisip nito. Kaya ginawa niya ang lahat para makabawi kay Maring. Nagkamali ako. Nagtiwala ako sa maling tao. Pagbasag ni Maring sa kanilang katahimikan. Bahagyang nagulat si Chantal at muling napatingin kay Maring. Hindi niya lubos maisip na sa wakas ay nagkukwento na ito sa kanya. Kaya hinayaan niya lang magsalita at nakinig na lang siya. Minahal ko siya, dugtong ni Maring. Tapos iniwan na parang wala lang nang mangyari yun sa akin. Iniisip niya na ang taong pinagsamantalahan ako ang ama ng anak ko. Pero ang boyfriend ko yun nun. Yun naman pala, hindi niya talaga matanggap. Kasi niloloko niya lang ako dati. Gusto niyang alamin kung naaalala pa ba nito ang mga taong nag-agrabyado dito. Gayunpaman, katulad ng bilin ni Dr. Lim, hindi dapat binibigla si Maring. May mga alaala itong malabo pa pero mabilis matrigger kapag may nagpapaalala. Kaya hinahayaan na lang niya na ito mismo ang magbahagi at makatuklas mismo sa sarili nito. Napakapit si Chantal sa tasa. Wala ka bang ibang pamilya? Umiling si Maring. Wala, ulila na talaga. Kaya nga nang sirain nilang lahat ang buhay ko at nawalang anak ko, parang gumuho na rin ang mundo ko. May mga sandaling nanginginig ang boses nito. May mga sandaling napapatigil pero hindi na ito nawawala sa sarili gaya ng dati. Ngayon, kaya ko na ulit, sabi ni Maring at medyo ngumiti. May mga trigger pero kaya ko na. Hanggang isang hapon, tinawagan siya ni Dr. Lim. Chantal, sa tingin namin, pwede na siyang lumabas. Nanlaki ang mata ni Chantal. Talaga po? Oo, sagot ng doktora. Kailangan niya pa rin bumisita dito for session, pero handa na siya na lumabas ulit sa mundo. I think kaya niya na ulit i-handle ang sarili niyang buhay. Masayang masaya ang puso ni Chantal nang marinig yon. Sa wakas, makakaranas na rin ang buhay sa labas si Maring. Kaya simula ng balitang yon, naghanap siya ng pwede nitong matirhang unit. Yung malapit lang at pwede itong maging komportable. Tinulungan siya ni Arnel kaya hindi siya gaanong nahirapan. Sobrang effort talaga pagdating kay Maring. Nakangiting sabi ni Arnel nang makita nilang may mga gamit na ang tutuluyan ni Maring. Napangiti si Chantal at lumingon sa binata. Katulad mo, 4 na taon ang pinagsamahan namin. Wala naman siya sa tamang pag-iisip ng mga panahon na yon. Niligtas niya ako. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Saka ewan ko ba? Sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Hindi lang siya kaibigan sa akin. Parang ate na rin ang turing ko sa kanya. Parang pamilya talaga siya para sa akin.
Parang ikaw, Arnel, pamilya ka na rin sa akin. Tinuturing na rin kita na parang kapatid. Napangiwi naman si Arnel. Kapatid? Ayoko, ang gwapo ko tapos kapatid mo lang. Suminghap si Chantal at bahagyang natawa. Sinasabi mo bang pangit ako? Tumaas ang mga kilay nito at halatang nang aasar. Oo, ikaw nagsabi, hindi ako. Hinampas na Chantal si Arnel sabay tawa. Natuloy yon sa asaran. Ang unang mapikon, talo na lang talaga. Wala talagang araw na hindi siya tumatawa kapag si Arnel ang kasama. Dito ka muna, sabi ni Chantal kay Maring habang ipinapakita ang maliit na unit. Kompleto ka na sa gamit. Nagpabili na rin ako sa personal shopper ko ng mga damit at iba pang essentials na kailangan mo. Malapit lang ito sa park kaya pwede kang maglakad-lakad. Try mong kabisaduhin ang mga sakayan, mga daan para maging familiar ka. At kung lalabas ka, alam mo kung paano bumalik. Tahimik si Maring habang pinagmamasdan ng paligid. Tinitingnan nito ang mga dingding, bintana at maliit na mesa. Sa akin to? Tanong nito sa kanya. Dito na ako titira simula ngayon? Tumingin muli si Chantal kay Maring. Oo, panibagong buhay para sa'yo. Sana maging tuloy-tuloy ang pagbuti mo. Marami kang pinagdaanan sa nakaraan mo. So, hindi mo ako kasama pero mararamdaman mo kung gaano kabigat at kasakit ang mga pinagdaanan mo. Napaupo si Maring, maya-maya'y bigla na lang itong umiyak. Agad na nahabag ang kanyang puso at niyakap ito. Salamat, Chantal. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko malilimutan to. Namumula ang ilong na sabi ni Maring sa kanya. Napangiti siya at mataman itong tiningnan. You're welcome, bumabawi lang ako. Salamat din sa ginawa mo para sa akin. Pagkatapos na magkaroon ng sariling lugar si Maring, naging abala na ulit siya sa buhay. Medyo nahihirapan pa siya dahil sa problema ng kanilang kumpanya. Nape-pressure ako ng sobra. Mahinang sumbong niya kay Arnel nang magkaroon ng time na makapagpahinga. Sunod-sunod ang problema ng kumpanya at pagkalugi. Kapag nagpatuloy ito, baka mahirapan kaming makabawi. Mukha lang akong matapang at hindi problemado sa opisina, pero parang gusto ko nalang umiyak. Walang ibang sinabi si Arnel, subalit nang hilahin siya nito at mahigpit na yakapin. Alam ni Chantal sa kanyang sarili na sapat na yon. Na wala na siyang kahit anong hihilingin pa ng sandaling yon. Nayakap lang ni Arnel, sapat na para bigyan siya ng kaunting kapanatagan. Kapag may libreng oras sila, bumibisita sila ni Arnel kay Maring. Masarap itong magluto at kapag nandoon siya, pakiramdam niya ay yun ang tunay niyang tahanan sa halip na ang bahay nila. Masarap to, sabi ni Arnel isang araw habang kumakain ng puto. Ngumiti si Maring na parang bata. Marunong ako dati. Naalala ko na mahilig akong magluto ng mga kakanin dati. Yung nanay ko kasi, pagbebenta lang ng mga kakanin ang binuhay niya sa akin. Nakapagtapos din ako dahil sa kanya. Umawang ang bibig ni Chantal. Oh, really? Kung ganon, nakagraduate ka sa college, anong course ang kinuha mo? Bahagyang natigilan si Maring bago muling nagsalita. Office Administration. Naging sekretary ako dati, pero ayoko nang bumalik doon. Doon ako napahamak. Doon ako napagsamantalahan. Nagkatinginan sila ni Arnel. Maayos na talaga si Maring. Gusto sanang itanong ni Chantal kung sino ang naging amo nito noon o kung saang kumpanya ito pumasok. Baka may posibilidad pa na maparusahan ang taong may gawa nun kay Maring. Pero hindi na pinilit ni Chantal. Katulad ng bilin ni Dr. Lim, kailangan niyang hayaan si Maring na ito mismo ang magbahagi. Sa ganoong paraan, mas komportable at mas kalmado ito. Mas malaki ang chance na hindi ito magkaroon ng episodes. Kaya iniba ni Chantal ang usapan. Bakit hindi ka magbenta? Magluto ka ng mga kakanin o kaya mga ibang putahe, then magpa-order ka para naman may pinagkakaabalahan ka. Nagulat si Maring. Talaga? Pero paano ko kukuha ng mga bibili? Dito sa kinuha mong unit sa akin, parang wala namang bibili na kapitbahay kapag nagpa-order ako. Meron yan. Tutulungan ka namin ni Arnel, small business lang. Sagot niya pa rito.
Mahirap talaga sa umpisa, pero bagong buhay mo na to, Maring. Kailangan mong subukan lahat ng pwede mong subukan. Nagkatinginan sila ng matagal. Maya-maya ay tumango na si Maring. Sige na nga. Mahinang tumawa si Chantal. Ako ang first customer mo. Papa-order ako ng maraming kakanin sa'yo. Ililibre ko ang mga tao sa office. Gawa ka na rin ng parang calling card o business card mo para kapag gusto nilang mag-order at nasarapan sila matatawagan ka nila. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin. Saad ni Maring. Salamat talaga. You're welcome. Parang atin na kita. Gusto ko na palagi kang masaya at okay. Pinaramdam mo sa akin ang pakiramdam ng isang tahanan, kaya ipaparamdam ko rin sa'yo. Pagkatapos nila roon, umuwi na sila ni Arnel. Hindi na niya driver si Mang Ben, kaya siya na ang nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan. Wala pang sasakyan si Arnel, kaya nakikisakay lang ito sa kanya. Ihahatid na kita hanggang sa inyo, saad ni Chantal dito. Napabuntong hininga si Arnel. Ang hirap naman ito. Wala akong sasakyan kaya ako yung Disney princess. Hindi niya napigilang tumawa. Malaki na naman ang kinikita mo. Pwede nang maghulugan ng car. Bakit ayaw mong kumuha? Ngumisi si Arnel. Saka na. Kaya pa naman na wala. Bahay at lupa muna saka investment. Patapos na rin naman pero gusto ko makompleto muna. Yun ang kailangan ko munang masecure. Bakit? May bala ka nang magkaroon ng pamilya? Bahagyang humalakhak si Arnel. Meron naman. Kaso wala pang girlfriend. Wala pang nagkakamali. Wala talagang magkakamali kasi hindi ka naman nagpaparamdam sa kanila. Saad ni Chantal at niliko ang manibela. You know what? Dapat manligaw ka na. 4 na taon na tayong magkakilala. Wala pa rin? Nasa 28 ka na. Hanap ka ng steady girlfriend at wife material. Pwedeng-pwede ka nang mag-asawa Marami kang nakakasalamuhang babae sa opisina. Marami ring single. Hindi ba may inaasar sa'yo ron? What's her name again? Oh, Katie, right? Umismid si Arnel at ginayang boses niya. Oh, Katie, right? Malakas na tumawa si Chantal. Arnel, hindi nakakatawa. Kaya hindi ka nagkakaroon ng girlfriend Ganyan ka. Hinimas ni Arnel ang noo na para bang problemadong-problemado. Ayoko kay Katie. Hindi ko type. Saka wag mo akong madaliin. Natutorpe pa ako. Nanlaki ang mga mata niya. Kanino ka naman natutorpe? So you mean may nagugustuhan ka? Sinong babae? Hindi mo sinasabi sa akin Nakakatampo ka na. We've been friends for 4 years. Best friend pang ang turing ko sa'yo. Pagkatapos ay nililihim mo lang sa akin. Basta wag mo nang alamin. Masyado kang chismosa. Natatawang saad ng binata. Sino nga kasi? Ang kulit, wag mo nang alamin. Napakamot ito sa batok. Malalaman mo rin pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa kayang sabihin. Saka malayong abutin. Masyadong mahirap. Kumunot ang noo ni Chantal. Bakit mahirap abutin? Ayaw niya sa'yo? Baka kaya mahirap abutin kasi hindi ka naman gumagawa ng move para mapansin ka. Anong klaseng babae ba? Nasa opisina? Kilala ko ba o hindi? O baka naman may asawa na at nangangarap ka lang maging kabit? Sira, hindi ganun. Gulat na sabi ni Arnel. Huwag ka na nga sabi magtanong. Di mo ako mapapaamin ngayon. Di pa ako handa. Naputol na ang kanilang usapan nang tumapat na sila sa bahay ni Arnel. Hinintay ni Chantal na magtanggal ng seatbelt ang binata. Pero napansin niya na nahihirapan ito. Ako na nga, bakit ba hindi mo matanggal? Tanong niya rito at tinulungan na ito. Pero nang mapatingin siya kay Arnel, napansin ni Chantal na parang pinipigilan nito ang paghinga habang nakatitig sa kanya. Nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang marahan itong ilapat ang mga labi sa kanya. Mabilis na umatras si Chantal. Anong ginagawa mo? Umawang ang bibig ni Arnel. Sorry. Bakit mo ako hinalikan? Maraming emosyong dumaan sa mga mata ng binata. Parang natatakot pa rin itong maging totoo sa harap niya. Subalit mukhang hindi na rin naman napigilan ng sarili. Mahal kita. Ano? Napakagatlabi si Arnel at namungay ang mga mata. Ikaw yung tinutukoy ko na mahirap abutin. Sa'yo ko natutorpe. Mahal kita matagal na. Mahal na mahal. Si Chantal naman ang umawang bibig. Lumayo muna siya rito at sumandal sa kanyang upuan. Matagal na silang magkaibigan ng binata. Alam niyang may posibilidad na baka nga mahulog ang kanilang mga damdamin sa isa't isa.
Subalit ngayong naririnig niya na, para bang hirap paniwalaan para kay Chantal. Mahal mo pala ako. Akala ko kaibigan lang. Nauutal niyang tanong. Mariing pumikit si Arnel. Akala ko nga rin, sige, bababa na ako. Napapikit na lang si Chantal. Hindi na siya nagsalita pa. Nang bumaba si Arnel, doon niya lang pinakawalan ang pinipigilang hininga. Pinakiramdaman ni Chantal ang mga labing hinalikan nito kanina at bigla na lang natawa. Mahal niya pala ako? Natatawa niyang tanong bago muling nagmaneho. Hindi niya maitatanggi yon. Hindi naman mahirap mahalin ang isang Arnel. Sa 4 na taon niya itong kilala, alam ni Chantal sa kanyang sarili na imposible niya itong hindi magustuhan. Maaring gusto niya na ito noon pa man, pero pilit niya lang tinatanggihan dahil sa kanilang pagkakaibigan. Subalit ngayon na alam niyang gusto rin naman pala siya ni Arnel, parang ayaw nang magpigil ni Chantal. Gayunpaman, mukhang hindi siya hahayaan ng tadhana na maging masaya. Halos hindi na umuuwi si Chantal. Kung umuuwi man para lang maligo at magpalit ng damit. Ang opisina ng Verano Group ang naging ikalawang bahay niya. O mas tama na doon na siya natutulog, nag-iisip at umiiyak. Sa conference room, nakahilera ang mga papel, financial reports at projections na puro pababa. Ma'am, kailangan na po talaga nating magbawas ng mga tauhan, saad ng isa niyang empleyado. Nakaupo si Chantal sa dulo ng mesa. Hawak niyang ballpen pero nanginginig ang mga kamay. Saan magandang magbawas? Tanong niya at medyo nahihirapan pang sabihin yon. Production, sagot ng isa. Logistics, may ilang office staff din po. Pinikit niya ang mata. Gaano karami? Nasa 30 po sa unang batch. Mas lalong nanikip ang dibdib niya. 30 ang mawawalan ng trabaho? 30 na pamilya ang maapektuhan. Ma'am, maingat na sabi ng finance officer. Kung hindi po natin gagawin ito ngayon, mas marami pang mawawala. Tumango si Chantal pero hindi yon dahil sang-ayon siya. Tumango siya dahil wala na siyang lakas makipagtalo. Sige, sabi niya at medyo nanghina na. I-prepare niyo ng listahan. Pagkatapos ng meeting, naiwan siyang mag-isa. Tinanggal niyang heels at ipinatong sa ilalim ng mesa. Napasandal siya sa upuan at napahawak sa dibdib. Parang wala siyang magawang kahit ano para sa kumpanya nila. Shaky at palugi na talaga ang kanilang kumpanya. Nang iwan ng kanyang ama ang pamamahala. Ginawa niya ang lahat para maging steady man lang, pero sobrang unpredictable ng mga nangyayari. Na tipong hindi niya na talaga makontrol at sobrang nade-disappoint si Chantal sa kanyang sarili. Ang sakit, bulong niya sa hangin. Ang sakit. Hindi yon ang buhay na pinangarap ni Chantal. Hindi yon ang pamumuno na gusto niya. Pero yon ang iniwan sa kanya na hindi niya talaga mapanindigan. Kinagabihan, pumasok si Arnel sa opisina. May hawak itong 2 paper bag. Hindi ka pa kumakain. Hindi siya sumagot. Lumapit si Arnel at inilapag ang pagkain sa mesa. Chantal. Tumingin siya, namumula ang mga mata at halatang pagod. 30 Arnel ang mawawala ng trabaho dahil sa akin. Napalunok si Arnel. Hindi mo kasalanan yon. Ginawa mo na lahat ng makakaya mong gawin. Bawi na lang. Kaya natin to, Chantal. Makakabangon din ang kumpanya nyo. Hindi ko kaya. Sambit niya at medyo naluluha na. Pakiramdam ko, ako ang pumapatay sa pangarap nila. Umupo si Arnel sa harap niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit nalulugi ang kumpanya. Napatawa siya ng mapait. Pero ako ang namumuno ngayon. Oo, sagot ni Arnel. Pero matagal nang shaky ang kumpanyang to bago pa ibigay sa'yo. Pinilit mo lang itong isurvive at hanggang ngayon ginagawa mo pa rin ang lahat. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Alam kong kaya mong ibangon to. Tumingin siya kay Arnel, ang lalaking matagal na niyang minamahal pero hindi niya kailanman inamin ng buo. Pagod na ako, bulong niya. Lumapit si Arnel at marahan siyang niyakap. Pwede kang mapagod basta wag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Nandito ako sa tabi mo. Ilang araw pagkatapos noon, ipinatawag siya ng kanyang mga magulang. Chantal, bungad ni Isabel.
Kailangan nating mag-usap. Umupo siya ng diretso ang likod. Tungkol po saan? Lumalala na ang sitwasyon. Sabi ng kanyang ama na si Victor. Hindi na sapat ang cost cutting. Tumango siya. Alam ko po yon, kaya nag-iisip na po ako ng iba pang paraan. May isang option pa na matagal na naming pinag-iisipan. Saad ng kanyang ina. Napakapit siya sa kanyang bag. Ano po yon? Kasalan, sabi ni Isabel. Strategic marriage para maisalba ang kumpanya natin. Tumayo siya at biglang naalala si Arnel. Hindi, Mommy. Hindi na kailangan umabot na ipakasal niyo pa ako sa iba. Kaya kong gawa ng paraan to. Magtiwala lang kayo sa akin. Ayoko magpakasal sa lalaki dahil lang may isasalba kong kumpanya. Ayoko maging parang produkto na ibinibenta niyong dalawa. Tahimik ang kanyang ina sandali. Pagkatapos ay malamig itong nagsalita. Si Mr. Guevara ang gustong magpakasal sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Chantal at doon na naalarma. Sino? Isa sa pinakamalaking investor sa industry, sagot pa ni Isabel. Matagal na niyang gusto ang Verano Group. Matagal ka na niyang minamata at gusto niya na mapangasawa ka. Matanda na siya, sambit ni Chantal. Halos kaedad mo na siya, Daddy. Anong sinasabi niyo? Ayoko, hindi ako papayag. Hindi na importante ang edad, sagot pa ni Isabel. Importante ang maisalba ang kumpanya. Alam niyo ba kung sino siya? Nanginginig ang boses niya. Dahil hindi siya makapaniwala na ikakasal lang siya ng kanyang mga magulang sa ganoong klase ng tao. Ilang beses na siyang hiniwalay ng asawa dahil sa pang-aabuso. Natahimik ang kanyang ama na si Victor. Halos hindi ito makapagsalita. Para bang naliligaw ang mga mata nito at hindi alam kung ano pa ang gagawin sa buhay. Papakasalan ko ang isang abusado? Sigaw niya sa mga ito. Talaga? Hindi niyo na inisip ang mararamdaman ko. Simula bata, pinaparamdam niyo na sa akin na parang hindi niyo ako anak, na kailangan niyo akong palakihin para lang ipagpatuloy ang mga ginagawa niyo. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na magpakasal sa taong mas matanda sa akin? Magpapakasal sa parang tatay ko na? Pinilit niyong inaayos ang buhay ko pero parang kayo din ang sisira. Ang dami mong sinasabi. Makasarili ka? Sigaw ng kanyang ina pabalik. Hindi mo iniisip ang kumpanya. Hindi ko naman responsibilidad. Iyak niya sa mga ito. Hindi ko kasalanan na nilustay niyo ang pera ng kumpanya at dinala sa kasino. Kayong gumawa ng problema sa sarili niyong negosyo, pero kung gusto niyong magresolba, bakit kayo ganyan? Malakas siyang sinampal ni Isabel. Sinaway ito ni Victor pero wala rin namang nagawa. Huwag kang bastos, mariing sabi nito. Anak ka lang sa labas ng daddy mo. Parang tumigil ang oras. Matagal niya naman yung alam. Bata pa lang, alam niyang anak siya sa iba ng kanyang ama. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit hindi siya mahal ni Isabel. Pero para sa kanya, nanay niya pa rin si Isabel. Dito siya lumaki at hindi magbabago yon. Pinaalala ko lang ang papel mo sa bahay na to, dugtong pa ni Isabel. Huwag kang makapalang muka. Napatingin siya sa ama. Daddy, hahayaan mo na lang ba to? Hindi siya matingnan ng kanyang ama. Nakayuko lang ito na parang sukong-suko at parang wala ng lakas. Sa sandaling yon, nakita niyang buong katotohanan. Parehong talunan ang kanyang mga magulang. Parehong lulong ang mga ito sa mga gawain na hindi naman dapat. At siya ang ginagawang panakipbutas at tagaresolba ng mga problemang yon. Nagkakasino pa rin kayo? Sabi niya sa mga ito. Kaya tayo nauubusan. Ayoko lang na diretsuhin kayo pero yun naman ang totoo. Sa halip na tumutulong kayo sa kumpanya, nag-aksaya pa kayo ng pera. Umabot pa sa punto na nagbebenta kayo ng property para lang makapagkasino. Sinong makasarili sa atin ngayon? Okay, I understand na pera nyo yan. Pero wag niyong sasabihin sa akin na ako ang kailangan magsakripisyo para lang maisalba ang kumpanya. Kasi para sabihin ko sa inyo, ginawa ko ang lahat para maisalba yon. Hindi ako papayag, sabi pa ni Chantal at mariing umiling. Hindi ako magpapakasal sa halimaw para takpan ang mga pagkakamali nyo. Kung bumagsak ang kumpanya, di bumagsak. Basta alam ko sa sarili ko na ginawa ko ng lahat ng dapat kong gawin. Handa akong mawala ng lahat. Wala akong pakialam. At lumabas siya ng bahay.
Bitbit ang sugat na hindi na niya kailanman malilimutan. Sa labas, umupo siya sa kotse. Nanginginig siya at sunod-sunod na pumatak ang mga luha. Hindi niya alam kung saan pupunta. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Gusto niyang puntahan si Arnel, pero sa pagkakataong yon, gusto niya munang mag-isa at makahinga sa lahat ng problemang pinagdadaanan. Hindi huminto ang mundo ni Chantal kahit gusto niyang tumigil. Kahit wasak na ang loob niya, kahit gabi-gabi ay hirap siyang huminga sa bigat ng responsibilidad at sakit. Patuloy pa rin siyang pumapasok sa opisina. Patuloy pa rin siyang lumalaban para sa kumpanyang matagal nang iniwan sa kanya na sugatan. Isang umaga, nasa opisina siya. Nakaupo sa mesa at pinipirmahan ang ilang dokumento. Pagod na ang mga mata niya at halos wala ng kulay ang mukha. "Ma'am Chantal," sabi ng receptionist sa intercom, "may delivery po kayo sa lobby?" Tumayo siya. "Ako nang bababa. Kilala ko ang nag-deliver." Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng nilutong kakanin. "Maring," sambit niya at kusa siyang napangiti. May hawak si Maring ng malaking bilao. Medyo pawisan pero masaya ang mukha nito. "Maaga ang order ngayon," sabi ni Maring. "Sabi ko, ako nang maghahatid." "Salamat," sagot ni Chantal. "Sakto, kailangan ko rin ng kausap." Ngumiti si Maring at sumunod sa kanya. Payapa ang itsura nito, pero biglang nagbago yon. Habang naglalakad sila papasok sa hallway, nasilip ni Maring ang isang lalaking palabas ng executive office. Tumigil ito sa paglalakad at nanlaki ang mga mata. Nalaglag pa ang mga dala nito sa sahig at bago pa man makalapit si Chantal ay bigla itong sumigaw. Isang sigaw na parang galing sa kailaliman ng bangungot ni Maring. Napaatras si Maring, sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito habang nanginginig ang buong katawan. "Wag! Wag!" sigaw ni Maring habang nakatingin kay Victor. "Huwag mo akong lalapitan." "Maring?" sigaw ni Chantal at sinubukan itong hawakan. Pero itinulak siya ni Maring. Sa gitna ng gulo, tumigil ang ama ni Chantal na si Victor Verano. Namumutla ito at nangingilid ang luha. "Veronica," pabulong nitong tawag. "Veronica!" "Huwag mo akong tawaging ganyan," sigaw ni Maring at halos mag-collapse na. Ikaw ang dahilan." Napatingin si Chantal sa mga ito at parang binuhusan ng malamig na tubig. "Daddy," mahina niyang tanong. Anong nangyayari?" Biglang napaupo si Maring sa sahig. Yakap ang sarili at sobrang hysterical. Agad na tumakbo si Arnel para alalayan si Maring. Naramdaman siguro nito na hindi na kaya ni Chantal ang pagwawala ng kaibigan nila. Bukod doon, pinagtitinginan na sila ng ibang nasa office. "Siya," umiiyak na sabi ni Maring at halos hindi maintindihan ng boses. "Siyang gumawa, ang nagsamantala sa akin, siyang sumira sa akin." Parang tumigil ang tibok ng puso ni Chantal. Anong sinasabi mo?" Umawang ang bibig ni Victor at lumapit ng kaunti. "Chantal, please." Biglang tumingala si Maring na puno ng takot at puot. Siyang nagsamantala sa akin. Binaboy niya ako." Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Chantal. Hindi siya makapaniwala habang pinagmamasdan ang kanyang ama. Ang ama na inakala niyang hindi makakagawa ng ganoong klaseng bagay. "Hindi," bulog ni Chantal. "Hindi totoo yan." "Secretary niya ako," sigaw ni Maring. "Tinanggihan ko siya kaya ginawa niya yon." Napaupo si Chantal sa sahig. Hindi niya marinig ang paligid. Hindi niya maramdaman ang sahig. Isang kamay lang ang gumalaw at pilit siyang hinahawakan para pakalmahin. "Arnel," sabi ni Chantal habang nanginginig ang boses. "Pakilabas muna si Maring. Dalhin mo siya sa kotse. Huwag kang aalis." Tumango si Arnel kahit kita ang gulat sa mukha nito. Dahan-dahang inilayo si Maring. Patuloy itong umiiyak at paulit-ulit na bumubulong ng kung ano-ano. Sa loob ng executive office, dalawa na lang silang mag-ama. Isinara ni Chantal ang pinto, tahimik sila at hindi makatingin sa isa't isa. "Sabihin mo na,"
Malamig niyang sabi. Sabihin mong totoo. Umupo si Victor sa nanginginig na mga kamay. Si Veronica, secretary ko siya nun. Nandun pa lang tayo sa lumang building. Napapikit si Chantal. At Hinangaan ko siya. sabi nito. Matalino, masipag at maganda. May pagkakataong minahal ko siya. Minahal ko kaysa sa mami mo. Minahal? Biglang sigaw ni Chantal. O pinagsamantalahan. Daddy, nasirang buhay ni Maring dahil sa'yo. Tinanggihan niya ako. Patuloy ni Victor at medyo luhaan. At naging halimaw ako. Hindi ko matanggap. Nagdilimang paningin ko noon at gustong gusto ko siya. Handa akong iwan lahat para sa kanya. Pero ayaw niya akong tanggapin. Parang may humigpit sa dibdib ni Chantal. Of course, Daddy. Maring, Veronica is such a good woman. Sinira mo siya. Sa tingin mo ba papatulan ka niya noon kung may asawa ka't anak ka na? Bakit mo ginawa yun sa kanya? Ginamit mo ang kapangyarihan mo. Sinira mo ang buhay niya. Tumango si Victor. Nabaliw siya dahil sa akin. Alam ko yun at araw-araw ko yung naging bangungot. Araw-araw na naging bangungot pero wala kang ginawa para sa kanya. Nabaliw siya, naging taong lansangan, and yet, ikaw, hindi mo pinagbabayaran ang mga ginawa mo sa kanya? Daddy kita at mahal na mahal kita, pero hindi ko masikmura ang ginawa mo sa kaibigan ko. Napatakip sa mukha si Victor. Araw-araw kong dala yun. Walang isang gabing hindi ko narinig ang sigaw niya. Pero patuloy ka sa buhay mo, sagot ni Chantal, habang siya iniwan mong ganon. Kung idedemanda niya ako, handa akong magpahuli, sabi ni Victor. Nanlaki ang mata ni Chantal. Anong sinabi mo, Daddy? Gusto kong makabawi, sagot ni Victor habang luhaan. Minahal ko rin siya kahit mali, at hindi na rin naman ako pinapatulog ng konsensya ko. Gusto ko na lang pagdusahan ang mga ginawa ko sa kanya. Asikasuhin niyo, ihanap mo ng hustisya si Veronica. Kahit tulungan mo siya, hindi ako magagalit, anak. Tumulo ang mga luha ni Chantal. Tiningnan niya ang ama na parang hindi na alam ang gagawin sa buhay. Para sa kanya, hindi yun pagmamahal kundi isang karahasan na matagal nitong itinago. Hindi na nakaimik si Victor, tanging hikbi na lang ang naririnig niya. Baka sa mukha nito ang pagsisisi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manakit, gusto niyang duraan ang lalaking nasa harap niya pero ito pa rin ang ama niya. Tumayo si Victor habang nanginginig ang mga tuhod. Patawarin mo ko, anak. Mariing umiling si Chantal. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Paglabas niya ng opisina, nakita niya si Arnel sa gilid ng hallway. Hawak ang balikat ni Maring na nakaupo sa upuan. Lumapit si Chantal sa mga ito. Tumingin si Maring sa kanya na puno ng hiya at takot. Pasensya na, sinira ko ang araw mo. Lumuhod si Chantal sa harap nito. Hindi, bakit ka humihingi ng sorry sa akin? I'm sorry, sinira ng daddy ko ang buhay mo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Maring. Pero ikaw ang tumulong sa akin, Chantal. Lalayo na lang siguro ako. Marahan siyang umiling. No, deserve mo ng justice. Anong gagawin mo? Tanong ni Arnel sa kanya. Tumingin si Chantal kay Maring sa mga luha nito at sa mga taon ng sakit at sa katahimikang pilit binuo. Hindi ko alam, sagot niya ng totoo. Ayokong mabilanggo ang daddy ko pero ayokong patahimikin ang sakit ni Maring. Isa pa willing si daddy na pagbayaran ng kasalanan niya. Napagtanto ni Chantal na may mga kasalanang hindi kayang tabunan ng dugo. May mga sugat na hindi kayang pagtakpan ng pera at may mga desisyong kailangan niyang piliin kahit masakit. Dahil doon, inasikaso na nga ni Chantal ang pagsampa ng kaso laban sa kanyang ama. Tinanggap naman ito yon. Isang malaking iskandalo rin yon sa kanilang pamilya pero hinanda niya na ang sarili para doon. At sa lahat ng yon, inasahan niya na isang malakas na sampal mula sa kanyang inang si Isabel. Ang kapal ng mukha mo! Mas pinili mo pa iligtas ang Veronica na yon kaysa pagtakpan ng daddy mo? Malamig niyang tiningnan ang kanyang mommy. Si daddy ang mismong nagkusa na pagbayaran niyang kasalanan niya. Pero galit na galit talaga si Isabel. Wala kang utang na loob. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik dito. Pagkatapos ka naming palakihin at alagaan, ito pang igaganti mo? Pati kumpanya hindi mo mapatakbo ng maayos.
Gusto niya ring manumbat. Gusto niyang sabihin may kasalanan ang mga ito sa pagbagsak ng lahat sa kanila. Kung bakit sobrang dami nang nag-pull out ng shares. Pero tatanggapin na lang ni Chantal ang mga salitang yun. Matagal na naman niyang alam na gusto talaga siyang paalisin ni Isabel doon. Nang palayasin siya, hindi niya alam kung saan pupunta. Pero naroon si Arnel para siya ay saluhin. Maliit lang ang bahay ko eh. Pero maganda naman, kaso may kondisyon. Nakangiting sabi ni Arnel. Ano? Mahina itong tumawa. Asawa ko lang ang pwede kong itira dito. Tiningnan niya ito ng may paghahamon. Di pa kasalan mo na ako agad. Ano pang hinihintay mo? Humalakhak ang binata. Sige at tali ka na talaga sa akin. Mahal na mahal pa naman kita. Chantal, kahit ang arte-arte mo minsan mahal kita. Natawa na lang siya ulit. Sa mga lumipas na araw, nag-asikaso na sila ng mga requirements para sa kanilang civil wedding. Sila lang ang nandoon at si Maring pati na rin si Mang Ben ang imbitado. Gayunpaman, sobrang saya ng puso ni Chantal. Pagkatapos ng kasal, nagpahinga na muna sila sa lahat ng problema. At nang bumalik sa syudad, sa halip na maghanap ng trabaho, sumugal si Arnel sa negosyong gusto nilang simulan. Kakayanin ba natin? Tanong ni Chantal sa kanyang asawa. Napangiti ito ng malapad. Kakayanin yan. Ang galing-galing mo kaya, love. Nagkatinginan sila, pero naputol yon ng magsigawan ng kanilang mga staff. Paglabas nila sa maliit na office, nagulat silang mag-asawa nang makita si Maring. May dala ba namang bouquet of flowers ang isang staff nila at mukhang manliligaw kay Maring na magdi-deliver lang sana ng pagkain. Sagutin mo na agad, Maring. Mabait yang si Ed. Crush na crush ka niyan. Walang ibang bukang bibig kundi pangalan mo at kung gaano ka kasarap magluto. Nakangiting sabi ng isang staff. Sobrang pulang-pulang pisngi ni Maring at tinanggap ang mga bulaklak. Salamat. Matamis na napangiti si Chantal. Magaan ang puso niya na makitang maayos na ang buhay ni Maring. Marami mong nagbago sa bahagi ng buhay ni Chantal. Paunti-unti niya yung tinanggap dahil alam niyang yun ang tamang gawin para sa mata ng iba at para sa mata ng Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananahimik ay hindi solusyon sa kasamaan. Walang kapangyarihan, yaman o dugo ang mas mataas kaysa sa dignidad ng tao. Tandaan din natin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa negosyo, pangalan o impluwensya, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama, sa lakas na humarap sa katotohanan at sa pusong handang pumili para sa kapakanan ng tao kaysa sa kapangyarihan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.